Happy feast everyone! So for today's video guys ay pupunta kami ng Old Goa kasi ngayong araw nga guys ay feast ni Saint Francis Xavier or kilala dito sa Goa guys na pag-alala sa kamatayan ng santo na si Francis Xavier. The death of Saint Francis Xavier guys is sineselebrate every December 3 to commemorate the death anniversary of the saint who was a missionary and co-founder of the Society of Jesus. So, nagse-celebrate sila dito sa Goa, guys, ng 9 na araw para sa pag-alala ng kamatayan ni Saint Xavier, guys. Ang mga labi pala ni Saint Francis Xavier, guys, ay nakapreserve sa loob ng basilika dito sa Goa. Last year, pumunta rin kami dito, guys, para mag-celebrate. At last year nga nakita ko ang kanyang katawan na nakapreserve at nakalagay sa isang kahon na gawa sa glass. Pero, hindi ko alam kung this year ilalabas nila ang nakapreserve na katawan ni Saint Francis Xavier at ipapakita sa mga tao, guys. So, bakit nga ba importante si Saint Francis Xavier dito sa mga tao sa Goa, guys? I-share ko sa inyo, guys, ng konting kaalaman na nalalaman ko about kay Saint Francis Xavier. So, sa Saint Francis Xavier pala, guys, was canonized by Pope Gregory XV noong March 12, 1622, along with his fellow Saint Ignatius of Loyola, with whom he co-founded the Society of Jesus. Dumating si Saint Francis Xavier sa Goa, guys, year 1542, sailing from Portugal as part of a missionary effort directed by Pope Paul III and supported by King John III of Portugal. After a voyage that began in 1541, he arrived in Goa, which was the capital of Portuguese India, to begin his mission of preaching Christianity and serving the local population. So all in all, guys, based sa Google, naging famous si Saint Francis Xavier dito sa Goa because of his missionary work at naipakilala sa mga tao dito sa Goa ang Catholic or ang belief ng mga Katoliko dahil sa kanya. So, balik tayo sa video, guys, no? So, malayo-layo din yung nilakaran namin, guys, kasi hindi kami pwedeng makapasok dito, guys. Pwede naman makapasok ang sasakyan, pero walang parking dito, guys. Yung mga tao or mga sasakyan na nakikita nyo na dumadaan, ay dumadaan lang yan sila, pero hindi yan sila makahanap ng parking kasi wala na hong parking dyan sa loob. So, today was the first day of the feast, kaya hindi pa masyadong maraming tao, guys, pero mga second day or third day hanggang sa matapos na yung feast, guys, doon na medyo madami-daming tao. At madami din palang mga nagtitinda dito, guys, na mga relics or mga items na related sa simbahan, guys. At yung iba naman, guys, may nagtitinda dito ng mga pagkain, mga na para sa mga nananampalataya. At ito nga, guys, si mother-in-law, bibili daw siya ng kandila at saka bulaklak para isabit doon sa malaking krus sa loob. At may binili din siyang maliit na bagay, guys, na hindi ko alam kung para saan yon. So, sobrang daming tao, guys, hindi na kami nakahanap ng upuan, guys, kaya dito na lang kami sa gilid tumatayo at saka nananampalataya. Who now resides in Milan and has since been attending this feast regularly. A warm welcome to all of you, priests, religious men and women, and all the pilgrims who have come here from Goa, the rest of India, and from other parts of the world. I extend also a cordial welcome to our government and civil authorities, both from the center and the state. So ayun, guys, fast forward, natapos na din ang misa, guys. Pero hindi pa natapos yung pagsasalita nila doon sa stage, guys, kasi ina-acknowledge pa nila yung kanilang pasasalamat para sa mga taong dumadalo at saka nandun din kasi yung parang governor dito sa Goa, guys, kaya pinapasalamatan nila, guys. Pero kami, guys, umalis na kami kasi sumasakit yung mga paa namin kasi nga nakatayo lang kami kasi sa dami ng tao na dumadayo, wala na kaming nakitang upuan, guys. So ayun, guys, pumunta na kami sa looban ng parang Tiangge at tumitingin-tingin kung anong pwedeng mabili, pero wala kami nakitang guys, na parang nagustuhan namin, wala kami nakitang ganun. At saka ayun na nga, guys, nakapag-decide kami na umuwi na. At saka lunchtime na rin kasi to, guys. Actually, nagbaon kami, guys, ng pagkain, pero hindi kasi komportable, guys, kapag dyan kami sa sasakyan kakain, kaya nakapag-decide na lang kami na uuwi na lang. Ayaw din namin kasing kumain sa labas, guys, kasi aside sa nakakatipid kami, guys, hindi din namin alam kung paano ang preparation ng mga pagkain sa labas, guys, especially lalo na kung sa mga crowded places.
So ayun na nga guys, antok na ako guys, especially si Mr. kasi wala kaming tulog last night kasi ewan ko ba napasobrahan ko yata yung pag-inom namin ng kape, kaya ayun, antok na kami guys. So hanggang dito na lang aking video guys. Salamat sa palagi niyong suporta at panonood. God bless and be kind.